Magandang gabi po sa lahat. May na-discover po itong inyong lingkod sa aking pagre-research na na-discover ko na posibleng-posible na ang 17 million na boto, 17,028,000 na boto ay sinabotahe ng COMELEC. Hindi nasama sa bilang 17 million na boto, hindi nasama sa bilang sa pagbuboto sa pagkasenador. Na ang ibig sabihin na kanino ba binoto yung 17 million? Tandaan natin may 69 o 68 million lamang ang total number ng ating rehistradong botante. Ngayon, ang 17 million ay 30% ng 69 million. Nang ibig sabihin, sa kada 3 botante, isa dyan ang nag-overvote. Sa ating na-discoveryhan sa ngayon, 17,028,000 plus ay talagang sabotahe. Eleksyon sabotage. Kulong po niyan ay life sentence. At sino lamang ang may kakayahan gumawa ng tinatawag na election sabotage? Walang iba kundi ang mga COMELEC commissioner. Kaya dapat kakasuhan na ito sila. Grabe, matindi talaga itong COMELEC commissioner natin at saka yung chairman nila. Grabe, sinabotahe po. 17 million po na boto ay hindi nabilang. So ngayon, para hindi po ma-discover ang sinasabi nag-explain si Mr. COMELEC Chairman Garcia na yung 17 million daw ay i-divide mo sa 12 para makuha mo yung totoong dami ng hindi nag-overvotes. Nag-overvotes. Yan sabi niya, i-divided by sa 12. Alam mo, kapag gano'n ang yung explanation, niloloko mo yung Pilipino. Ganun po yun ang nangyari. Bakit, paano ba niya ginawa? O ito, ipakita ko sa inyo yung 17 million. 17 million. Yan, sa 17 million, ang ibig niya mangyari sa paliwanag ni Mr. Si Mr. Garcia ay i-divide mo sa 12 yung 17 million para malaman kung sino ang overvote, kung ilang taong nag-overvote sa pagkasinay. Pero hindi po malabo, hindi magtugma sa logic. Ang logic at ito pakita ko sa inyo yung na unang listahan nila ng overvotes. Share screen ko. So nakita nyo yan? Yan, ang listahan ng report ng NAMPREL, which is an official data ng NAMPREL. So nakalagay dyan, ang overvotes na may highlight ko ay 17,028,780. Ang paliwanag, ito tingnan natin ang paliwanag ni Garcia. Ipakita natin ang paliwanag niya. Kung ilan ba talaga ang dami ng overvotes base sa datos ng COMELEC. Yan, overvote summary. Yan nakalagay. Nakita ninyo yung overvote summary, 17 million. Yan, sa aking nakita nyo. So, 17,028,780. Itong paliwanag ni George Erwin Garcia. In the senator position, each voter is allowed to vote up to 12 candidates. Una, when a voter selects more than 12 names, the machine marks all 12 as overvotes. So, ang ibig niya sabihin, yung bilang ng overvotes ay lahat sa 12. Kung overvotes, bakit 12 lang ang minarka overvotes? Diyan pa lang palpak ng logic ni Erwin Garcia. Hoy, Erwin Garcia, niloloko ba Pilipino?
Ha? Bakit mo lang i-divide? Bakit mo sasabihin ang mga botante na bumoto ng sobra sa 12 ay overvotes, mamarkahan ng makina ng overvotes? Dapat, as overvotes, hindi ibilang. Ang tanong, magsasabi ba ang makina kung ilang boto? Ang lahat nagbibilang ba ang makina sa boto o sa tao? Ano bang binibilang ng makina rito? Ang tao, kada tao na nag-overvote o yung mga boto ng tao? Kasi halimbawa, nag-30 ng binoto ng isang tao, kung totoo sinasabi ni Garcia, dapat ang ibibilang ng makina ay boto, hindi tao. Kaya kung binoto niya ang 13 at hindi 12, bakit i-divide mo na sa 12? Kabubo. Niloloko mo kami mga Pilipino. Tapos sabi niya, to reflect the number of actual voters who overvoted and not just the count of extra marks, the overvote total for senator is divided by 12 in this table. Ha? Sabi na divided by 12 kat naglabas sila ng kanilang summary. Sa BARM daw, 29,000 na divide na sa 12. Pero yan po ay kasinungalingan. Punong-puno ng kasinungalingan. Bakit ko po nasabi na punong-puno ng kasinungalingan? Sapagkat po, kinuha ko ang boto ng overvotes kada probinsya. Mula sa Batanes, Apayao hanggat Tawi-Tawi. Kinuha ko po. Ito po yun. Niluloko talaga tayo ng kumilik na to. Ito po, isi-share ko sa inyo ang nakuha ko na datos. Nakuha ko na datos mula sa kumilik mismo by province. Isi-share ko sa screen dito yung nakuha kong boto by province. Okay, ito. Ladies and gentlemen, mag-actual tayo. Sa Cagayan Province, nang may highlight ko, nakalagay na ang overvotes ay 392,823. Ngayon, kung tama siya, ang ibig sabihin, i-divide mo sa 12 para malaman natin kung ilang tao ang nag-overvote sa Cagayan Province. I-divide natin. Gagamitan ko ng calculator dito sa sa aking cellphone. Ito siya. Papakita ko ang computation ng cellphone. Ito. 392,823. Yan ang overvote sa Cagayan Province. So, nakita nyo ba yan? Tanggalin ko muna itong Tanggalin ko muna itong na-share ko. 392,823. Yan po sa Cagayan Province. I-divided by 12 natin. Diyan Kita nyo? Yan. Divided by 12. Anong sagot? Anong sagot? 32,735.25. May tao ba na 0.25? Dapat ang sagot whole number. Mr. George Garcia, kung sino mga alam sa math, naintindihan ako kung anong ibig kong sabihin. Sa report nila sa Cagayan Province, 392,823 ang overvotes. Sabi ni Garcia, i-divide mo sa 12 para malaman mo kung ilang tao nag-overvotes. I-divide mo ang 392,823 by 12. Ang sagot po, 32,735.25. Mayroon bang 1/4 na tao
Ay, nako. Marahay na banggi. Jupiter, Pluto. Wendy Chaviña Taliberio. Katoto, ang sabotahe, dapat halos lahat ng kandidato ni BBM manalo. 'Di ba? Hindi, panalo ka sana dapat ang lahat. Ang suspitsa ko dito kasi narinig ko nung araw ng eleksyon, ang dami-dami na nagreklamo sa social media, puro mga 12, mga 10 Duterte saka Amy saka Villar ang binoto. At minarkahan ang kanilang boto na overvotes, hindi binilang. Yan po. So, ibig sabihin, ang nangyari, kung hindi sinabotahe, malamang all Duterte candidates nanalo. Wala akong pakialam kung manalo ang Duterte candidates, kung hindi, pero malamang na all Duterte candidates ang nanalo pagka-senador. Ngayon, para hindi halata, siyempre, nangyari, kung ginawa nila ganun, tinanggal nila, gimerarkan, inispatan na makina, lahat pag mag-straight voting ka, automatic, siyempre, lubusot ng iba, hindi straight voting yun eh. Pero kung mag-straight voting ka, automatic overvotes. Yan ang nangyari dito. 17 million ang overvotes. Nako. Ngayon, para mapaliwanag, para maniwala sa kanya ang tao, sabi niya, i-divide by 12 yung bilang ng dami ng overvotes para kunin mo kung ilang tao o ilang butante ang nag-overvotes. Kamali. O ngayon, sa Cagayan Province pa lang pinagsabi natin, 735,000, 392,823 ang sa Cagayan Province na overvotes. So ngayon, para malaman nyo, divide natin sa 12 kung tama. Dapat ang sagot, whole number. Wala dapat butal. O ibalik ko yung result sa Cagayan Province. Tingnan ninyo. Ibalik ko ang Cagayan Province. Ibalik ko yung ipagtingnan ninyo ang datos na galing sa COMELEC. I-share screen ko. Yan. Vote summary. Nakita naman ninyo ang 17,028 nakalagay dyan. So, ibig sabihin, kung i-divide natin ang 17,028,780, whole numbers yan. Kasi ang total yan. Ngayon, nakakuha sila ng ideya kung paano ipaliwanag bakit ang dami ng overvotes. Sabi na daw ay para malaman kung ilang tao nag-overvotes, i-divide mo lang sa 12 yan. Ngayon, kung susundin natin siya, ito po ang magiging sagot niyan. Calculator. 17,028,780 divided by 12. Ang sagot po ay 1,419,065. Ganun lang daw karami ang tao na nag-overvote. Mali. Ulitin ko, mali. Hindi po mangyari. Ngayon, kinuwinta ko by province, ito ang boto natin by province ng overvotes. Ipakita ko sa inyo, nilista ko na kinuha ko po yan sa, dito ko ipakita ko muna kung saan ko nakuha para maniwala kayo. Dito ko po yung kinuha. Sa data rin ng COMELEC. Ito. Nakita niyo yung mapa ng Pilipinas? Diyan ko po kinuha ang detalye. O, ngayon, ito, tingnan natin. Itatapat ko aking cursor. Ito, halimbawa, Cagayan Province. O, yan. Nakita ninyo, siguro kung mabasa nyo yan, is palakihin natin. Malaki na siguro yan. Nakikita niya, nakatutok lang tayo sa Cagayan Province. Yan. Malaki na yan. Ang Cagayan Province, itatapat ko para makita, lalabas ngayon. Cagayan Province. Nakalagay po, Cagayan Province. Total overvote, 392,823. Nakita nyo ba yan?
I-check ko nga kung makikita. Grabe talaga to si Kwan. Sobra talaga ito si George Erwin Garcia. So kung makita nyo yan, no? Tapos dito naman sa Isabela, 600,979. Paano mo ma-divide by 12 yan ang 79? Oh. Tingnan natin itong Apayao Province, 37,542. Paano mo i-divide sa 12 yan na magkaroon ng whole number ang answer? Oh, tingnan natin itong probinsya ng Kalinga, 72,243. Paano mo i-divide sa 12 yan na magiging whole number ang sagot? Ito naman sa Ilocos Norte, 167,240. I-divide mo sa 12. Tingnan natin kung anong sagot. $167,240 divided by 12. Ang sagot po, 13,936.67. May 0.67 pa na tao, dapat whole number. O, ito naman. Sa province ng Abra, ang overvote, 69,051. Paano mo i-divide sa 12 yan na maging whole number ang tao? Whole number, walang mga point. Ito naman sa Ilocos Sur, 200,018. Paano mo i-divide sa ano yan? Tingnan natin 218,000. 200,000. 018 divided by 12. 16,668.167 yan sagot. Hindi pwede magkaroon ng tao na 0.167. Whole number dapat ang sagot. So, kung nakita na ninyo ngayon, nilista ko lahat yan, inisa-isa ko. At ito na po ang aking nilista, ay ipakita ko sa inyo lahat. Ayan, kagaguhan talaga. Sabi ni Titigas, ano na naman yan, move on. Hindi ko makamove on ito, 17 million, J.G. Riarte, ang hindi binilang ang daang boto sa pagkasenador. 17 million, pwede mananaig ang lahat ng Duterte candidates. Pwede manaig ang lahat ng makabayan candidates. Kaya, sa dami naman ang nakita ko na nagreklamo nung araw ng eleksyon, ang karamihan sa nagreklamo na bumoto ng pro-Duterte candidate, 10 solid. Tapos minarkahan ng overvotes. Ito siya. By province, ibalik natin sa by province. Ayan, Isabela, 600,979. 9 ang dulo, paano mo i-divide sa 12 yan? Mga mathematician, alam nito. 37, ang Apayao, 37,542 ang overvotes sa Senate. O paano mabilang divide sa 12 yan? Na whole number ang sagot. Itong province of Kalinga, 72,243. Hindi mo ma-divide sa 12 yan na para maging whole number ang sagot. Ito pang Abra, 69,051. Paano mo i-divide sa 12 yan na magiging whole number ang sagot? O tapos ito naman, 167,240 ang overvote sa Ilocos Norte. Paano mo i-divide sa 12 yan na hindi maging para magiging whole number ang sagot? Ito naman, Ilocos Sur, 200,018. Hindi mo rin may divide sa 12 para maging whole number ang sagot. Ito, itong province sa Akan, yung mga mountain province na area. 56,749. Sa mountain province naman, 39,742 ang overvote sa Senado. Paano mo i-divide sa 12 yan na magiging whole number na sagot? Dito naman sa Ifugao, 47,171,000. Paano mo i-divide sa 12 yan? Hindi mo i-divide sa 12 yan na para magiging whole number na sagot. Ito naman ang Benguet, 104,730. I-divide mo sa 12, hindi whole number ang sagot. 254,630
701 sa La Union ay hindi mo naman i-divide sa 12 para whole number na sagot. Dito tayo sa Nueva Vizcaya, 148,412 ang overvotes. Hindi mo rin i-divide sa 12 yan para maging whole number na sagot. So, dito naman sa Aurora Province, 63,655 ang overvotes. Hindi mo i-divide sa 12 yan para magiging whole number na sagot. Ito naman sa Nueva Ecija, 796,348. Hindi mo rin may divide sa 12 yan para maging whole number na sagot. Dito naman sa Tarlac, dito sa Pangasinan, 1,231,636 ang overvotes. So, hindi mo masabi ilan ba? Parang inuubos na ito lahat ng kandidato sa Pangasinan. Titingnan ko ang registered voters sa Pangasinan kung ilan. Parang lahat ng boto ng pagkasenador hindi binilang. Yan. Ang dami ng boto na botante sa Pangasinan ay 2,156,306. So ngayon, kung iyan ay 156 nakalagay na di ka ba na 2,156,306 ang dami ng boto sa ano. Ipakita ko sa inyo yung research ko sa ChatGPT. Pangasinan, ang botante nila is 256,000 at 2,156,306. Ngayon, titingnan natin ngayon kung ilan ang boto ng mga senador doon sa Pangasinan na result. Ito, sa local race, tingnan natin by provinces, tingnan natin ng Pangasinan. Ito. Ladies and gentlemen, ipakita ko sa inyo ang boto sa Pangasinan. Ito, ibalik ko muna yan. Ito pong boto ng mga senador sa Pangasinan. Dapat, kung 2 million mahigit ang botante sa Pangasinan, dapat ang boto ng number 1 na senador, 1 million plus. O, tingnan mo ang boto ni number 1 dyan si Aquino, si Bam Aquino. Ang boto ni Bam Aquino ay 755,000 lang. Dapat 1 million plus yan. Grabe. O, ang boto ni Tulfo ay 727,000, dapat 1 million plus din siya kung totoo yan. Kasi nga, 2 million mahigit ang botante sa Pangasinan. So, balik tayo nga sa per province. Ito, per province. Ibalik ko. Ayan. Tumigil tayo sa Pangasinan. Ito, Pangasinan. Nakita nyo? Yan, Pangasinan. Pupunta tayo sa Tarlac.
Tarlac ay 454,000. Hindi mo na may divide sa 12 yan na para maging whole number ang sagot. Ang Zambales ay 299,000. Si 292, hindi rin maging whole number ang sagot. Pampanga, 772,567 ang overvotes. Hindi mo rin ma-divide sa 12 yan para maging whole number ang sagot. Bataan ay 304,643. Hindi mo rin ma-divide sa 12 para magiging whole number ang sagot. Bulacan, 1,101,560 ang overvotes. Tingnan natin kung gaano karami ang botante sa Bulacan. Ito, Bulacan ha. Lalabas ngayon. Ayon sa AI ng ChatGPT, 2,183,281 ang voters sa Bulacan. Tingnan natin ang boto sa Bulacan ng mga senador. Ayan, Bulacan. Ito, si Bam Aquino, 916,000 lang. Dapat mahigit 1 million tong boto. Mga 1.6 million malang dapat. Si Bongo, dapat 1 million mahigit ang boto. Ay, nako. Kung totoo yan ang inyong bilang. So, ano na ngayon ito? Nakikita na ninyo? Ang dami, ubusin ko na lang tapos mag-out na ako. Quezon Province, 634,634. Hindi mo ma-divide sa 12 yan. Ano itong isang province na to? Nakalimutan ko. Laguna, 978,000. Batangas, 809,420. Hindi mo rin ma-divide sa 12 yan. Sa Camarines Norte, 211,000. 95, hindi mo rin ma-divide sa 12 yan. Marinduque, 73,949. Hindi mo rin ma-divide sa 12 yan para maging whole number. So, Camarines Sur, 576,948. Hindi mo rin ma-divide sa 12. Ang Albay, 468,663. Hindi mo rin ma-divide sa 12. Ang Sorsogon ay 279,673. Hindi mo rin ma-divide sa 12. Ang Masbate, 387,964. Hindi mo rin ma-divide sa 12 yan. Ang Catanduanes, 85,999. Hindi mo rin ma-divide sa 12. Romblon ay 94,633. Hindi mo rin divide sa 12. Oriental Mindoro, 240,433. Hindi mo rin ma-divide sa 12. Oriental Mindoro, ayan, 157. Occidental pala, Mindoro, 157,324. Hindi mo rin divide sa 12 yan. So, Palawan naman ay 362,520. Hindi mo rin divide sa 12. Ang Northern Samar, 274. Lahat po yan hanggat sa dulo, hanggat tingnan natin ang dulo. Sa Sulo, sa Tawi-Tawi, 120,537. Hindi mo rin ma-divide sa 12. So, ang Sulo, 170,654, hindi mo rin divide sa 12. Basilan, 167,386, hindi mo rin divide sa 12. So, Zamboanga, Sibugay, ladies and gentlemen, very clear po na ang ginawa sa atin ng Comelec ay panggagago. Sinabotahe po nila talaga. Ladies and gentlemen. So, ngayon, ang aking masasabi sa inyo ay nagsampa po ako ng petition for declaration of failure of election. At itong na-discover ko ngayon, mag-additional ako detalye, isasampa ko ulit sa Comelec. Nagbabayad pa ako dito Biro mo, para sa bayan ng ginagawa ko, magbabayad pa ako ng 20,000 dito. Kasi marami akong gastusin. Ang 10,100, binayad sa Comelec. So, ito, magbabasa lang ako. Anong masasabi ninyo?
Jigger Yarte talagang manipulado. Manipulado po, 17 million po ang hindi binilang para sa pagkasenador. Jigger Yarte. Si Ana D, masalamat po sa iyong pagiging member. Member naman kayo lahat po sa aking channel para makatulong naman po kayo. Titi Gas, talo naman talaga yung Aimee na yan. Sinong buboto sa kanya? DDS loyalista kasi nungalingan, walang may gusto sa kanya. Hindi, marami po. Titi, marami po. Marami kaya kasi nanalo eh. So Jigger Yarte, ang nakikinabang sa overvotes, si Bongo Marcolita, ay hindi naman po, kung nakapasok pong overvotes, wala, wipe out kayo lahat. Tinitingnan ko, puro Duterte po ang mananalo. Yan, tingin ko lang yan base, ang tingin ko ay base naman sa daming mga reklamo nung nakarang alalan, araw-araw monitor ko kasi. Si Ijan, pa-shoutout po. O si Ijan, pa-shoutout. So dito naman kay Cesar Dinedo, good PM idol. Tapos ibig sabihin dito, no, kahit sino mag-speculate kung sino manalo, ako nag-speculate lang po ako na malamang mananalo ang lahat ng Duterte candidates kung hindi lang ng 17 million na votes. Ngayon, pwede manalo ng iba, pero isa lang po ang sigurado dito. Hindi totoong mga winner ang top 12 na pinroklama nung nakaraan. Yan lang po ang masasabi ko. Okay? Hanggang dito lang muna tayo at talagang ebidensya po ito na solid evidence na minanipulate. Ito po ang ebidensya na failure of election ng lahat. Kailangan manalo ako rito sa kasong ito. Magandang gabi po sa lahat. A Proud Pinoy Vlog. Good evening from Baguio City. Sa Baguio City, dami ding overvotes dyan. Sa Benguet, sakop kayo ng Benguet. Ang mga overvotes nyo ay hindi nabilang na pag-overvote sa pagkasenador. So, Carl McShort, impeach all Comelec commissioner. Talagang i-impeach sila. Ito na po ang aking magiging score, no? Magandang gabi po sa lahat. Ipangako ko sa inyo, nakasampa na ako ng petition sa Comelec na ideklara na failure of election patungkol sa senator. At kailangan ay sasampa ko naman na discover no ko na by province na hindi pwedeng explanation ni Garcia. Kaya abangan ninyo po ang ating gagawin dito. Magandang gabi po sa lahat.